Paano kung isang araw, kailangan mong pumili sa pagitan ng taong mahal mo at ng buhay na matagal mo nang pinapangarap? Paano kung iniwan mo ang simpleng pag-ibig para habulin ang marangyang kinabukasan? At nang makuha mo na ang lahat ng gusto mo, saka mo lang natuklasan na ang taong tunay na nagmamahal sa'yo ay siya palang naiwan mo. Ito ang kwento ni Abigail, isang simpleng probinsyanang nangarap makaahon sa hirap. Akala niya'y natagpuan na niya ang kanyang prinsipe. Ngunit sa likod ng magagarang damit na mahaling sasakyan at marangyang pamumuhay, may nakatagong lihim na muntik niya ng ikapahama. Ako si Skylar at ito ang kwento ni Abigail. Dahan-dahang sumusulong sa bughaw na dagat ang isang malaking pampasaherong bangka. Sa gilid nito, nakasandal si Abigail sa bakal na rehas habang pinagmamasdan ang malalawak na alon at ang mga luntiang isla na tila mga hiyas na nakakalat sa karagatan. Mahangin ang paligid, ramdam niya ang maalat na simoy ng dagat sa kanyang balat. At sa mga sandaling yon, hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari sa kanyang buhay. Parang kailan lang, isa lamang siyang simpleng probinsyana. Isang mahirap na dalagang nagtatrabaho bilang kasambahay sa bahay ng mayayaman. Noon hanggang tingin lamang siya sa anak ng kanyang amo. Isang gwapo, edukado at mayamang binata na tila napakalayo sa mundo na kanyang ginagalawan. Pero ngayon, ang binatang yon na si Gavin ay asawa na niya at kasalukuyan siyang isinasama nito sa isang magandang isla upang magbakasyon bilang bagong kasal. Napangiti si Abigail. Pakiramdam niya ay para siyang bida sa isang fairy tale, parang si Cinderella. Ngunit sa kanyang kwento, hindi isang engkantada ang tumulong sa kanya, kundi ang kanyang tita Lynn. Si Tita Lynn ay matagal nang nagtatrabaho bilang kusinera sa iba't ibang mayayamang pamilya sa Maynila. Masaya siya sa kanyang buhay. Palaging maganda ang suot, laging may dalang pasalubong tuwing uuwi sa probinsya. At higit sa lahat, palagi siyang may kwento tungkol sa buhay sa syudad. Isang araw, nang umuwi siya sa kanilang baryo, kinausap niya ang kanyang pamangkin na si Abigail. Nasa ilalim sila noon ng punong mangga habang nagpapahinga. Alam mo, Abigail, ibang klase ang buhay sa Maynila. Bakit naman po, tita? Tanong ni Abigail noon. Nako, hindi mo mai-imagine ang laki ng mga bahay doon. Ang mga sasakyan parang nasa pelikula. At ang pera, grabe, parang tubig kung gumastos ang ibang tao. Napatawa si Abigail. Pero pera naman po nila yon. Napailing si Tita Lynn. Abay, hindi lang nila pwedeng maging pera yon. Pwede ring maging iyo. Nagulat si Abigail. Paano naman mangyayari yon, tita? Kung kasing bata at kasing ganda kita, hindi ako magpapakulong dito sa baryo. Sayang ang buhay mo rito. Tahimik na nakinig si Abigail. Sabihin mo nga sa akin, ano bang naghihintay sa iyong buhay rito? Mag-aasawa ka ng magsasaka o mekaniko, tapos magkakaanak ng marami. Tanong ni Tita Lynn. Napatawa si Abigail. Tita naman, ang OA mo, hindi ako OA, realistic lang. Napailing ang dalaga. Hindi pa naman po ako mag-aasawa ngayon. Pero may boyfriend ka na. Napangiti si Abigail. Meron po, si Ben. At seryoso kayo? Opo. Mahal mo? Bahagyang namula si Abigail. Opo. At gusto mong pakasalan? Opo, kapag dumating ang tamang panahon. Tapos? Tanong pa ni Tita Lynn. Magkakaroon kami ng maliit na bahay. Napangiti siya. 2 anak siguro? Napailing ang kanyang tiyahin. Ano nga ulit ang trabaho ng boyfriend mo? Mekaniko po. Biglang nagbago ang mukha ni Tita Lynn. Ayan na naman. Napabuntong hininga siya. Alam mo, 15 taon kong sinubukang baguhin ang asawa ko na dating mekaniko rin. Tahimik si Abigail. At wala ring nangyari. Tita, hindi naman sa minamaliit ko siya, pero minsan kailangan mong isipin kung hanggang saan ka dadalhin ng taong mahal mo.
Hindi na nakipagtalo pa si Abigail. Alam niyang walang saysay. Pero sa kabila ng lahat, gusto pa rin niyang makinig sa kwento ng kanyang tita tungkol sa marangyang buhay sa syudad. Makalipas ang 1 linggo, bumalik si Tita Lynn sa Maynila. Malungkot na nagpaalam si Abigail dahil alam niyang 1 taon pa bago muli silang magkita. Ngunit hindi pa lumilipas ang 1 buwan nang katanggap siya ng tawag. "Abigail, mag-impake ka!" Bulalas ni Tita Lynn mula sa kabilang linya. Nagulat si Abigail. "Tita, may bakante rito para sa kasambahay." Lalong nagulat ang dalaga. "Inirekomenda kita sa amo ko." Ha? Bumili ka na ng tiket, lumuwas ka agad." Mabilis na tumibok ang puso ni Abigail. "Tita, nababaliw na po ba kayo?" Napatawa si Tita Lynn. "Kapag hindi ka kumilos ngayon, mawawalang oportunidad." "Sayang." Napaupo si Abigail. Hindi niya alam ang sasabihin. At ang unang pumasok sa isip niya ay si Ben. Kinagabihan, sinabi niya rito ang balita. Tahimik lang si Ben habang nakikinig. Ngunit habang tumatagal, nakikita ni Abigail ang pagdidilim ng mukha nito. "Gusto mong umalis?" tanong ni Ben. Oo. "At iwan mo ko rito?" "Hindi naman kita iiwan. Parang gano'n na rin." Napabuntong hininga si Abigail. "Ben, gusto ko rin namang makatulong sa pamilya ko." "Alam mo namang hindi ako pwedeng sumama." Magkahalong lungkot at inis na sagot ni Ben. Tumango si Abigail. Alam niya yon. May sakit ang nanay ni Ben at ito ang nag-aalaga rito. "Kung aalis ka, magkakalayo tayo." "Ben, maraming mag-asawang nagkakahiwalay ng lugar dahil sa trabaho." "Pero ayoko," sabi ni Ben. Matigas ang boses nito. "Ang asawa ko dapat nasa tabi ko." Napataas ang kilay ni Abigail. "Hindi mo pa nga ako asawa." "Pero seryoso na tayo." Tahimik, pagkatapos ay muling nagsalita si Ben. "Balak na sana kitang pakasalan." Nagulat si Abigail. Pero agad yung dinugtungan ng binata. "Pero ngayon, hindi na ako sigurado." Parang may sumabog sa dibdib ng dalaga. "Kung ganoon, manatili ka rito kasama ng mga prinsipyo mo." Inis niyang sabi rito. Aalis ako." Galit na sinuntok ni Ben ang pader. "Bahala ka." At agad itong lumabas ng bahay. Malakas nitong isinara ang pinto. Napaupo si Abigail at napaiyak. Hindi niya gustong mag-away sila. Ang gusto niya lang ay maintindihan siya nito. At pagkalipas ng ilang minuto, tumayo siya. Tumakbo palabas. Nais niyang humabol. Nais niyang mag-sorry. Nais niyang sabihin na hindi siya aalis. Napipiliin niya si Ben. Ngunit pagdating niya sa kalsada, sakto namang sumakay si Ben sa kanyang lumang sasakyan. "Ben!" sigaw ni Abigail. Ngunit hindi man lang siya nilingon nito. Humarurot ang sasakyan at tuluyan itong umalis. Habang nakatayo sa gitna ng daan, unti-unting napalitan ng sama ng loob ang kanyang lungkot. At doon siya nagdesisyon. Kung ayaw siyang intindihin ni Ben, hindi na siya hahabol pa. Kinabukasan, sumakay na ng eroplano patungong Maynila si Abigail. Tahimik niyang pinagmamasdan ang mga ulap sa labas ng bintana. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang desisyon. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Pero isang bagay ang sigurado. Sa paglipad ng eroplanong yon, unti-unti ring lumalayo ang dati niyang buhay. At nagsisimula ang isang bagong kabanata ng kanyang kapalaran. Tama si Tita Lynn. Malaki talaga ang ipinagbago ng buhay ni Abigail nang makarating siya sa Maynila. Maganda ang kanyang trabaho, maayos ang kanyang amo. At higit sa lahat, hindi niya kailangang mag-alala kung sasahod ba siya sa tamang oras. Sina Mang Roberto at Aling Sylvia, ang mga amo nila ay mababait na tao. Matanda na ang mag-asawa ngunit nananatiling magalang sa kanilang mga kasambahay. Hindi sila sumisigaw, hindi sila nananakit, at marunong silang magpasalamat sa bawat taong nagtatrabaho para sa kanila. Kaya naman, unti-unting naging komportable si Abigail sa bago niyang buhay. Ngunit may isang bagay na hindi niya inaasahan. At yon ay ang kanilang nag-iisang anak na si Gavin.
30 taong gulang na noon si Gavin, gwapo, matangkad, matalino, at tagapagmana ng napakalaking negosyo ng kanilang pamilya. Marunong siyang magsalita ng iba't ibang lengguwahe, nakapagtapos sa magandang paaralan, at malaking tulong sa negosyo ng kanyang ama. Ngunit may isang problema. Ayaw niyang magpamilya. Palipat-lipat siya ng girlfriend. Kapag nagsawa, hihiwalayan. Kapag may bago, liligawan. At kapag natapos ng excitement, iiwan na naman. Dahil dito, madalas silang mag-away ng kanyang ama. "Gavin, hanggang kailan ka magiging ganyan?" sabi ni Roberto. "Hanggang gusto ko, Dad. Kapag hindi ka nagbago, aalisan kita ng mana." Banta ng ama nito. Napatawa na lang si Gavin. "Ay naku, Dad, ilang beses mo na bang sinabi yan?" Napapailing na lang ang kanyang ama. Alam niyang mahina rin ang kanyang puso pagdating sa nag-iisang anak. Habang lumilipas ang mga buwan, mas lalo namang napapansin ni Abigail ang binata. Hindi niya maikakaila, may kakaibang hatak ito. Kapag ngumingiti si Gavin, parang tumitigil ang kanyang mundo. Kapag naririnig niya ang boses nito, parang mas gumagaan ang kanyang araw. Ngunit alam niya ang kanyang lugar. Isa lamang siyang kasambahay. At si Gavin ay anak ng mayamang pamilya. Kaya hanggang lihim lang ang kanyang paghanga. Isang gabi, halos madaling araw nang umuwi si Gavin. Malakas ang amoy ng alak, halatang galing sa bar. Pagpasok nito sa sala ay halos matumba na ito. Buti na lamang at naroon si Abigail. Mabilis niya itong inalalayan. "Nako, Sir Gavin!" Napahawak siya sa braso nito. "Mag-ingat po kayo." Napangiti si Gavin habang hirap na hirap magsalita. "Ang bait mo talaga." Napailing si Abigail. "Sobra na yata ang nainom ninyo, sir." "Kaunti lang." Pareho silang natawa. Bagamat alam nilang hindi yun totoo. Dahan-dahan niya tong inalalayan paakyat sa kwarto. Pagdating doon ay halos hindi na makatayo ang binata. "Salamat," mahinang sabi ni Gavin. "At huwag mong sasabihin kay Dad, ha?" Napatawa naman si Abigail. "Opo, secret lang." Ngumiti ang binata. At sa unang pagkakataon, pakiramdam ni Abigail ay para silang magkaibigan. Tinulungan niya itong mahiga, inayos ang mga gamit, tinupi ang damit na nakakalat. At bago siya lumabas, sandali muna niyang pinagmasdan ang natutulog na binata. Hindi niya alam kung bakit, pero mabilis na tumibok ang kanyang puso. Mula noon, hindi na naging pareho ang lahat. Sa tuwing nakikita niya si Gavin, parang may mga paru-parong lumilipad sa kanyang tiyan. At tila ganoon din ang binata. Kung dati ay hindi siya pinapansin ito, ngayon ay madalas na itong tumingin sa kanya. Madalas na ring ngumiti. At kung minsan ay tila hinahanap pa siya ng mga mata nito. Kapag nahuhuli niya itong nakatingin, namumula agad si Abigail. At mabilis na umaalis. Isang araw, nagkataon silang nagkasalubong sa pasilyo. Pareho silang nagmamadali. At dahil hindi sila nakatingin sa dinaraanan, nagkabanggaan sila. Muntik na siyang matumba. Ngunit agad siyang nasalo ni Gavin. Napatitig sila sa isa't isa. Tahimik, walang nagsasalita. Tanging tibok ng kanilang mga puso ang tila naririnig nila. "Okay ka lang?" tanong ni Gavin. Hindi makasagot si Abigail. Tumangulang siya. Ngunit mula noon, mas naging madalas ang paglapit ni Gavin. Hinahanap siya, kinakausap, at binibigyan ng pansin. At habang tumatagal, lalong nahuhulog ang loob ni Abigail. Unti-unti niyang nakalimutan ang lahat. Pati ang dating buhay niya sa probinsya. Pati na rin si Ben. Isang gabi, hindi makatulog si Abigail. Maraming bagay ang gumugulo sa kanyang isip. Ngunit mas lalo siyang nagulat nang makita si Gavin na nasa harapan ng kanyang pintuan. Nag-usap sila ng matagal tungkol sa buhay, sa mga pangarap, sa mga bagay na hindi nila kailanman nasabi sa iba. At mula ng gabing yon, mas lalo silang naging malapit sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na nila maitago ang kanilang nararamdaman. Ngunit hindi lahat ng lihim ay habang buhay na naitatago. Isang umaga, masama ang pakiramdam ni Tita Lynn. Masakit ang ulo nito.
kaya naisipan niyang puntahan si Abigail upang humingi ng gamot. Wala siyang kaalam-alam na may matutuklasan siyang magpapabago sa lahat. Pagbukas niya ng pinto, bigla siyang natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata at ilang segundo siyang hindi nakagalaw. Pagkatapos, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Abigail! Naggulat ang lahat. Maging ang amo nilang si Roberto at Sylvia ay agad bumaba upang tingnan ang nangyari. Ano ang nangyayari? Hindi na nagpatumpik-tumpik si Tita Lynn at agad na sumagot sa tanong ni Sylvia. Anak ninyo ang may kasalanan, sigaw nito. Lahat ay natigilan. Nahulog ang loob ng pamangkin ko dahil sa kanya. Tahimik ang buong bahay. Namumutla si Abigail habang si Gavin ay pilit na nagpapaliwanag. Ngunit tila wala nang gustong makinig. Galit na galit si Roberto. Tama na! Sigaw nito. Lalong tumahimik ang lahat. Kung seryoso ka sa kanya, napatingin siya kay Gavin. Pakasalan mo siya. Parang tumigil ang oras. Nanlaki ang mga mata ni Sylvia. Napaiyak si Abigail. At si Gavin hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Nagkaroon ng matinding pagtatalo. Palitan ng sigawan, palitan ng galit, hanggang sa tuluyang mawalan ng pasensya si Gavin. Tama na! Malakas niyang sabi. At sa kanya sinipa ang pinto palabas ng silid. Umalingaw-ngaw ang malakas na kalabog sa buong bahay. Sunod namang lumabas ang kanyang mga magulang. Naiwan sa loob ng silid sina Abigail at Tita Lynn. Tahimik ang silid matapos ang napakalaking eskandalong yumanig sa buong bahay. Umiyak si Abigail sa isang sulok. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Hiya, takot, pagkalito. Lahat ng yon ay sabay-sabay na bumibigat sa kanyang dibdib. Samantalang si Tita Lynn ay nananatiling nakatayo. Nakapamewang at tila walang anumang pagsisisi sa kanyang ginawa. Sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Abigail na magsalita. Tita, bakit niyo ginawa yon? Napatingin si Tita Lynn sa kanya. Hindi ko gustong malaman ng lahat. Napabuntong hininga ang matanda. Makinig ka sa akin. Lumapit ito sa kanya. Kung pinapasok mo na siya sa buhay mo, dapat tapusin mo ang nasimulan. Hindi nakaimik si Abigail. Gusto mo bang maging asawa niya? Napayuko siya. O gusto mo lang maging isa sa mga babaeng iiwan niya pagkatapos niyang pagsawaan? Nanlaki ang mga mata ni Abigail. Hindi ganun si Gavin. Mapait na natawa si Tita Lynn. Talaga ba? Tahimik pagkatapos ay may ibinunyag ito. Alam mo ba kung bakit umalis ang dating kasambahay dito? Napatingin si Abigail. Hindi po. Parehong-pareho na nangyari sa'yo. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang dalaga. Pinaniwala rin siya ng mga matatamis na salita. Pinangakuan, inibig, humigpit ang kamao ni Tita Lynn. At pagkatapos iniwan, tahimik si Abigail. Binigyan ng kaunting pera para manahimik. At pinalayas. Nangingilid ang mga luha ni Abigail. Ang kaibahan lang, wala siyang tiyahing lalaban para sa kanya. Huminga ng malalim si Tita Lynn. Pero ikaw, meron. Tumingin siya sa pamangkin. At sisiguraduhin kong magiging asawa ka ni Gavin. At tinupad nga ni Tita Lynn ang kanyang pangako. Makalipas ang 2 buwan, naganap ang kasal. Isang engrandeng kasal na pinag-usapan ng maraming tao. Punong-puno ng bisita, marangyang dekorasyon, mamahaling pagkain, at mga kilalang personalidad sa negosyo. Lahat ay dumalo, lahat ay nakangiti, lahat ay tila masaya. Ngunit hindi lahat ng ngiti ay totoo. Habang nakasuot ng puting bestida si Abigail at naglalakad patungo sa altar, pakiramdam niya ay nasa panaginip siya. Hindi niya akalaing darating ang araw na pakakasalan niya ang lalaking minsan ay pinangarap lang niya mula sa malayo. Habang si Gavin naman ay tahimik lang, nakatingin sa kanya, ngunit walang bakas ng tunay na saya sa kanyang mga mata. Hindi yun napansin ni Abigail. Masyado siyang masaya, masyado siyang umiibig. Pagkatapos ng kasal ay agad bumalik si Gavin sa negosyo. Araw-araw ay busy ito. Meeting dito, meeting doon, biyahe rito, biyahe roon. Kaya hindi nila agad nagawa ang kanilang honeymoon.
6 na buwan pang lumipas bago sila nagkaroon ng pagkakataon na makapagbakasyon. Isang gabi, habang naghahapunan sila, nagbigay ng mungkahi si Abigail. "Han," napangiti si Gavin. Gusto kong makapunta sa isang isla." Napatingin ito sa kanya. "Nakita ko kasi sa magazine, ang ganda, parang paraiso." Saglit na natahimik si Gavin. Pagkatapos ay ngumiti ito. Isang ngiti na hindi niya maintindihan. "Sige." "Talaga?" "Oo, dadalhin kita sa isla." At ngayon, nakasakay sila sa isang malaking bangka na naglalayag sa pagitan ng mga maliliit na isla. Masayang masaya si Abigail, parang batang unang beses nakakita ng dagat, habang siya ay abalang kumukuha ng larawan at humahanga sa kalikasan. Si Gavin naman ay may kausap na bangkero. Itinuro nito ang isang malayong isla na natatakpan ng makakapal na puno. "May nakatira ba ron?" Napatingin ang bangkero. Dati po." "Bakit dati?" Napakamot sa ulo ang lalaki. "Matagal nang abandonado ang lugar." Naging interesado si Gavin. "Anong nangyari?" Napabuntong hininga ang bangkero. "Mayaman daw ang dating may-ari. Mahilig sa mga ahas." Nagulat si Gavin. "Nag-aalaga siya ng daan-daang ahas para sa negosyo. Nagbebenta ng kamandag, nagpaparami ng iba't ibang klase." Napatingin si Gavin sa isla. Tahimik. Pero isang araw, nakita na lang silang wala ng buhay. "Lahat?" tanong ni Gavin. Lahat." Napakunot na o siya. "Kagat ng ahas, pati ang may-ari nakagat." Tahimik ang paligid. Tanging hampas ng alon ang maririnig. "Simula nun, wala nang gustong tumira ron. Dumami ng dumami ang mga ahas at ngayon," napailing siya, "kamatayan na naghihintay sa sino mang magtatangkang manatili ron." Hindi na nagtanong pa si Gavin. Tahimik lang siyang tumingin sa isla, parang may malalim na iniisip. Samantalang si Abigail, walang kaalam-alam sa usapan. Patuloy lang siyang humahanga sa paligid. Masaya, payapa, at walang ideya sa panganib na unti-unting lumalapit sa kanya. Pagsapit ng hapon, bumalik sila sa resort kung saan nakatayo ang kanilang bungalow. Yumakap si Gavin sa kanyang asawa. "Masaya ka ba?" Masayang ngumiti si Abigail. "Sobra. Pinakamasayang babae siguro ako sa buong mundo ngayon." Napapikit siya habang nakasandal sa dibdib ng asawa. Hindi niya nakita ang kakaibang ekspresyon sa mukha nito. Hindi niya nakita ang pag-igting ng panga ni Gavin. Hindi niya nakita ang malamig na tingin sa kanyang likuran. Sapagkat sa puso ni Gavin, matagal nang nawala ang pag-ibig. Ang nakikita niya sa kanyang harapan ay hindi asawa, kundi isang tanikala. Isang babaeng ipinilit sa kanya. Isang paalala ng gabing nawala ang kanyang kalayaan. Sa loob ng 6 na buwan, araw-araw niyang pinipilit na magpanggap. Ngumiti, magpakabait, maging mabuting asawa. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, unti-unting lumalaki ang galit at pagod na siya. Pagod na siyang makita si Abigail. Pagod na siyang magkunwaring masaya. At higit sa lahat, ayaw niyang mawala ang mana ng kanyang pamilya. Kaya hindi siya maaaring makipaghiwalay. Hindi siya maaaring umalis. Hindi siya pwedeng tumanggi. Hanggang sa makita niya ang islang yun. At doon, isinilang ang isang napakasamang plano. Habang nakatanaw sa dagat ng gabing yon, dahan-dahang lumitaw ang ngiti sa labi ni Gavin. Isang ngiting hindi kailanman nakita ni Abigail. Isang ngiting puno ng kadiliman. Sa kanyang isip, perpekto ang lahat. Isang isla, mga makamandag na ahas, walang saksi, walang ebidensya, walang magdududa. At kapag nangyari ang lahat, isa lamang siyang magiging biyudong nawalan ng minamahal na asawa. Isang lalaking kaawa-awa sa paningin ng lahat. At walang sino man, kahit kailan, ang makakaalam ng katotohanan. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Gavin. Kapag ang tao ay naghuhukay ng bitag para sa iba, minsan siya mismo ang unang nahuhulog dito. Habang si Gavin ay abalang binubuo ang kanyang maitim na plano, si Abigail naman ay walang kamalay-malay. Masaya siyang kumakain ng tanghalian habang pinagmamasdan ang dagat mula sa kanilang bungalow. Pakiramdam niya ay nasa isa siyang panaginip.
Lahat ng kanyang pinangarap noon ay tila unti-unti nang natutupad. May asawa siyang mahal niya. Nasa isang napakagandang lugar sila. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pakiramdam niya ay tunay siyang masaya. Pagsapit ng hapon, lumapit si Gavin sa kanya. Abigail, napangiti siya. Yes, Han. Gusto mo bang mamasyal ulit sa dagat mamayang gabi? Nanlaki agad ang mga mata ng babae. Talaga? Tumango si Gavin. Ang romantic naman. Napayakap siya rito. Mahal na mahal talaga kita. Saglit na natigilan si Gavin. Ngunit mabilis din ngumiti. Mahal din kita. Hindi alam ni Abigail na bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay kasinungalingan. Habang naghahanda sila, may naisip si Abigail. Han, baka pwede nating isama yung bangkero? Napatingin si Gavin. Hindi ka naman sanay maglayag. Kaagad siyang umiling. Gusto ko rin sana. Kaso umalis na siya. Nagulat si Abigail. Bakit? Ikakasal daw ang anak niya. 2 linggo siyang nakalib. Napangiti si Abigail. Ang saya naman. Tumango si Gavin. Huwag ka mag-alala. Hindi naman tayo lalayo. O natatakot ka? Napangiti si Abigail. Kasama naman kita. Hindi ako natatakot. Makalipas ang ilang minuto, nasa dagat na sila. Tahimik ang paligid, naglalaro ang kulay kahel ng papalubog na araw sa ibabaw ng tubig. Habang si Gavin ang humahawak sa manibela ng yate. Hindi naman maalis ang tingin ni Abigail sa kanyang asawa. Napangiti siya. Naalala niya si Tita Lynn. Tama nga siguro ito. Minsan kailangan mong lakasan ang loob mo na mangarap. At kung minsan, pinapalad ka rin ng tadhana. Biglang nagsalita si Gavin. Abigail. May gusto akong puntahan. Itinuro nito ang isang isla sa di kalayuan. Napatingin siya roon. Makapalang mga puno, tahimik, at tila walang nakatira. Ang ganda? Ngumiti si Gavin. Nabasa mo ba ang Robinson Crusoe? Napailing si Abigail. Hindi, wala akong panahon noon. Tumutulong ako kay nanay sa bukid. Napangisi si Gavin. Ako kasi paborito ko yun nung bata ako. Pakiramdam ko tuloy para tayong nasa isang adventure. Tumawa si Abigail. Wala siyang ideya na ang adventure na yon ay malapit ng maging bangungot. Makalipas ang ilang minuto, dumaong sila sa isla. Tahimik, walang tao, walang ingay. Tanging hangin lang ang maririnig. Tingnan mo! Itinuro nito ang ilang lumang estrukturang natatakpan ng halaman. Mukhang may mga lumang bahay. Naging interesado si Abigail. Totoo nga. Puntahan mo. Ilalabas ko muna ang mga gamit. Tumango si Abigail. Wala siyang dahilan para magduda. Pagkatapos ng lahat, asawa niya si Gavin at mahal niya ito ng buong puso. Ilang hakbang pa lamang ang kanyang nagagawa sa makitid na daan. Bigla niyang napansin na tila napakakapal ng mga halaman. Halos hindi na makita ang paligid. Parang maliit na gubat. Napalingon siya upang tawagin ang asawa. Ngunit napatigil si Abigail. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Unti-unting lumaki ang kanyang mga mata. Dahil nakita niyang papalayo na ang yate. Gavin! Walang sagot. Gavin! Mas malakas na sigaw. Patuloy lang sa paglayo ang yate. Nagsimula siyang tumakbo. Gavin! Anong ginagawa mo? Wala pa rin sagot. Hindi man lang siya nilingon ng asawa. Parang hindi siya naririnig. Parang wala siyang pakialam. At ilang minuto lang, tuluyan ang nawala ang yate sa kanyang paningin. Napaupo si Abigail sa buhangin. Nanginginig, nalilito at takot na takot. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Bakit siya iniwan? Ano ang dahilan? Babalik pa ba si Gavin? Lumipas ang halos 1 oras, wala pa rin. Wala ni anino ng bangka. Wala ni anino ng kanyang asawa. Sa wakas, nagpasya siyang hanapin ang mga lumang bahay na nakita niya. Baka may tao roon, baka may telepono, baka may paraan para makauwi siya. Ngunit pagpasok niya sa masukal na bahagi ng isla, may narinig siyang mga kaluskos. Parang may sumisingasing. Napahinto siya at agad siyang napasigaw. Sa kanyang paanan, may ilang ahas na gumagapang.
Mahaba, makikintab at tila handang umatake anumang oras. Mabilis siyang napatalon paatras, ngunit lalo lang siyang natakot. Dahil sa itaas ng mga puno, may napakalaking sawa. Nakalawit, unti-unting gumagalaw ang ulo nito. Parang nakatingin sa kanya. Parang sinusundan ng bawat galaw niya. Tumakbo si Abigail pabalik sa dalampasigan. Humahagulgol at halos mawala ng hininga. At doon lang niya napansin ang mga bakas sa buhanginan. Mahabang guhit, daan-daang guhit, palatandaan ng napakaraming ahas. Parang buong isla ay pag-aari ng mga ito. Paulit-ulit siyang sumisigaw, umiiyak, nagmamakaawa, hanggang sa tuluyang mawala ng lakas. At nang makita niya sa malayo ang pamilyar na yate, doon siya nawala ng malay. Samantala, napangiti si Gavin habang papalapit sa isla. Naniniwala siyang matagumpay ang kanyang plano. Sa isip niya ay patay na si Abigail at wala nang makakasira sa kanyang buhay. Ngunit paglapit niya, nakita niyang walang malay na katawan nito. Mabilis niya itong isinakay at dinala pabalik. Iniisip kung paano niya ikikwento ang lahat. Ngunit hindi niya inaasahan ng sumunod. Pagdating sa pampang, biglang nagmulat ng mata si Abigail at agad na tumayo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Gavin. Nagulat ito. "Iniwan mo ako?" Isa pang sampal. "Gusto mong mamatay ako?" Napaiwas si Gavin. "Ginusto mong kainin ako ng mga ahas?" Hindi na napigilan ni Abigail ang kanyang galit. Lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagmamahal na sinayang niya, bigla na lang sumabog. "Kinamumuhian kita." Tahimik si Gavin. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang kanyang sarili. Sa wakas ay nagsalita ito. "Hindi kita dapat pinakasalan." Parang kutsilyong tumarak yon sa puso ni Abigail. "Ano? Hindi ko ginusto." Tumulo ang kanyang mga luha. "Kaya ginawa mo yon? Dahil ayaw mo sa akin?" Tahimik si Gavin at sapat na yon bilang sagot. Huminga ng malalim si Abigail. Pinahid ang kanyang mga luha. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na mukha ng lalaking minahal niya. "Huwag kang mag-alala." Napatingin si Gavin. "Pag-uwi natin, ako mismo ang hihingi ng annulment." Nagulat ito. "Hindi ko sasabihin sa tatay mo ang ginawa mo." Lalong nagulat si Gavin. "Wala akong hihingin. Wala akong kukunin. Isa lang ang gusto ko. Wag na kitang makikita habang buhay." Ilang araw matapos ang pangyayaring yon, bumalik sila sa Maynila. At gaya ng ipinangako ni Abigail, nag-file siya ng annulment. Nagulat si Tita Lynn. Hindi nito maintindihan kung bakit biglang gusto ng pamangkin niyang tapusin ang kasal. Ngunit kahit kailan, hindi sinabi ni Abigail ang tunay na dahilan. Dahil kahit gaano kasama ang ginawa ni Gavin, ayaw niya pa ring sirain ang buhay nito. Hindi niya alam na ang katahimikang pinili niya ngayon ay magdadala sa kanya sa isang mas malaking kapalaran. Ilang araw matapos nilang makabalik mula sa isla, tahimik na nag-impake si Abigail. Hindi na siya umiyak, hindi na siya nagtanong, at lalong hindi na siya umasa. Parang sa loob lamang ng ilang araw, bigla siyang tumanda. Bigla siyang nagising mula sa isang magandang panaginip. At ngayon, handa na siyang harapin ang realidad. Isang umaga, lumapit si Tita Lynn habang inilalagay niya ang kanyang mga gamit sa maleta. "Saan ka pupunta?" Mahinang ngumiti si Abigail. "Uuwi na po ako." Nagulat ang kanyang tiyahin. "Ano?" Tumango si Abigail. "Ayaw ko na po ng buhay na ganito. Maganda nga ang bahay, maraming pera, pero puro kasinungalingan naman." Napayuko si Tita Lynn. Sa unang pagkakataon ay walang naisagot. Kinabukasan, sumakay si Abigail ng bus pauwi sa kanilang probinsya. Habang nakatanaw siya sa bintana, isa lamang ang laman ng kanyang isip. Si Ben. Matagal na niyang pilit kinakalimutan, ngunit ngayong nawala na ang lahat, napagtanto niyang hindi pala kailanman nawala ang kanyang pagmamahal dito. Pagdating sa kanilang bayan, agad siyang nagtungo sa talyer. Ang parehong talyer kung saan niya madalas makita si Ben noon. Ngunit pagdating niya ron, hindi niya ito nakita. Sa halip, kasamahan nito ang lumapit. Si Paul. "Abigail!" Nagulat ito. "Ikaw ba talaga yan?" Mahinang ngumiti ang babae. "Nandito ba si Ben?"
Biglang nagbago ang mukha ni Paul. Parang may mabigat itong gustong sabihin. Hindi mo alam. Nanginig si Abigail. Ang ano? Napabuntong hininga si Paul. Pagkalis mo, huminto ito sandali. Naaksidente si Ben. Parang tumigil ang mundo. Nanlamig ang buong katawan ni Abigail. Hindi. Patay na siya? Mabilis na umiling si Paul. Hindi. Buhay siya. Napahawak sa dibdib si Abigail. Ngunit hindi pa tapos ang masamang balita. Pero naka-wheelchair na siya. Parang piniga ang puso ni Abigail. Hindi siya makahinga. Hindi siya makapagsalita. Halos masira siya nung naghiwalay kayo. Tapos dumating pang aksidente. Kailangan niya ng mahal na gamutan. Tumutulong naman kami pero kulang pa rin. Hindi na nagsalita si Abigail. Tahimik siyang tumalikod at dahan-dahang naglakad papalayo. Habang bumabagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Pagdating sa bahay, may tinawagan siya. Si Gavin. Matagal na silang hindi nag-uusap. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para sa kanyang sarili. Hello? Sagot ni Gavin. Tahimik muna si Abigail pagkatapos ay nagsalita. Hindi sana ako hihingi ng tulong sa'yo. Tahimik si Gavin. Pero may isang taong kailangang matulungan. Kung may utang ka man sa akin, napahinto siya. Ito ang kabayaran. Isinalaysay niya ang lahat tungkol kay Ben at matapos siyang magsalita, tahimik lang si Gavin sa kabilang linya. Maya-maya ay narinig niya ang mahinang boses nito. Gagawin ko. Nagulat si Abigail. Ano? Tutulungan ko siya. May mga kakilala kami sa ibang bansa. Makakahanap tayo ng paraan. Pagkatapos ay humina ang boses nito. At Abigail, huminto ito sandali. Patawarin mo ko. Lumipas ang mga buwan, nagsimula ang gamutan ni Ben. Mahaba, mahirap at masakit. Ngunit hindi siya sumuko at hindi rin siya iniwan ni Abigail. Araw-araw ay kasama niya ito. Umaalalay, nagmamahal, naghihintay. At unti-unti, nagsimulang gumanda ang kalagayan ni Ben. Hanggang sa dumating ang araw na muli siyang nakatayo. Hindi man agad tuluyang nakalakad ng maayos, ngunit sapat na yon upang mabuhay muli ang kanyang pag-asa. At kasama niya sa bawat hakbang si Abigail. 3 taon nang lumipas, sila ay nagpakasal. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang mamahaling dekorasyon, wala nang mayayamang bisita, wala nang mga taong nagpapanggap. Simpleng simbahan lang sa kanilang bayan, kasama ang pamilya, mga tunay na kaibigan, at mga taong totoong nagmamahal sa kanila. Pagkatapos ng kasal, nabiyayaan sila ng isang anak na lalaki, isang masiglang bata na naging sentro ng kanilang mundo. At habang pinagmamasdan ni Abigail ang kanyang anak na natutulog isang gabi, napangiti siya. Sa wakas, nahanap na niya ang tunay na kaligayahan. Hindi rin niya itinago kay Ben ang buong katotohanan. Isinalaysay niya ang lahat, mula sa kanyang pag-alis hanggang sa pagpapakasal nila ni Gavin. Tahimik lang na nakinig si Ben at pagkatapos niyang magsalita, mahigpit siyang niyakap ng asawa. Alam mo, napatingin si Abigail. Hindi na sana tayo nagkahiwalay. Kapag magkalayo tayo, marami tayong maling desisyon. Tumango si Abigail habang nakasandal sa dibdib ng kanyang asawa. Oo, napangiti siya at saka bumulong. Dahil ang tunay na kaligayahan, hinawakan niya ang kamay ni Ben. Ay matatagpuan lang kung saan may totoong pagmamahal. Minsan sa buhay, akala natin ang kaligayahan ay nasa pera, sa magagandang bahay, sa marangyang pamumuhay, sa mga bagay na kumikinang sa ating mga mata. Ngunit madalas ang mga yon ay panandalian lang. Si Abigail ay minsang naniwala na mas magiging masaya siya kapag nakapasok sa mundo ng mga mayayaman. Ngunit sa huli, natuklasan niyang ang pinakamahalagang bagay ay matagal nang nasa kanyang harapan. Isang lalaking handang magmahal, magsakripisyo, at manatili sa tabi niya kahit sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. At si Gavin, bagamat huli na niyang naunawaan ang kanyang pagkakamali, natuto rin siyang harapin ang bunga ng kanyang mga ginawa. Sapagkat walang lihim na habang buhay na nakatago at walang taong makakatakas sa sariling konsensya.
Sa ating mga tagapakinig, kung may pagkakataon kang pumili sa pagitan ng taong mayaman ngunit hindi ka pinahahalagahan at taong simple ngunit tunay kang minamahal, pag-isipan mong mabuti. Dahil ang pera ay maaaring mawala. Ang kagandahan ay maaaring kumupas at ang marangyang buhay ay maaaring maglaho sa isang iglap. Ngunit ang pusong tunay na nagmamahal ay mananatili kahit dumating ang unos. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, tandaan mo ito. Hindi nasusukat ang halaga ng tao sa laki ng kanyang bahay, sasakyan o pera sa bangko. Ang tunay na sukatan ng isang tao ay kung paano siya magmahal, magpatawad at manatili kapag mahirap na ang sitwasyon. At gaya ng natutunan ni Abigail, ang totoong kaligayahan ay hindi matatagpuan sa marangyang buhay na puno ng kasinungalingan, kundi sa simpleng buhay na puno ng pagmamahalan, respeto at katapatan. Muli, ako si Skylar at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.